Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May girlfriend na naman palang kababata mo, Vera. Nagulat siya sa ibinalita ng mommy niya. Hindi niya alam kung paano magre-react doon. Nasa terrace sila nito ng mga sandaling iyon. Nagbabonding dahil weekend at wala naman siyang ginagawa. Ito naman, ikauuwi lang mula sa pagdalaw sa isang kaibigan nito na ayon dito ay may marital problem. May girlfriend na si Orlan. Hindi niya inaasahan iyon. Kahit paano, unti-unti na siyang naniniwala na may gusto nga ito sa kanya. Na seryoso ito nang sabihin nitong liligawan siya. Pero bakit nag-iba na naman yata ang ihip ng hangin? Akala ko ba ikaw ang nililigawan ng isang yun? Akala ko rin, mommy. Kilala niyo naman si Orlan, mapambus ka. Napagtripan lang akong biruin nun, kaya ako dinigahan. Sayang, akala ko pa naman matutupad na ang dasal namin noon ng tita Dulce mo na kayo ang magkatuluyan ni Orlan. Mommy, aba, yun ang totoo. Hindi nga lang namin sinasabi sa inyo. Siyempre, ayaw rin naman namin pangunahan kayo. Bukod doon, talaga namang saksakan ng pilyo ang anak na yan ni Dulce. Kung minsan, matutuwa ka. Kung minsan naman, mababaliw ka sa mga kalokohan niya. Pero para na naming anak ng daddy mo ay ang si Orlan. Kahit nangaalaga ka niyang gawa ng kalokohan noong maliliit pa kayo. Maganda bang girlfriend niya, mommy? Sinulyapan muna siya nito bago sumagot. Bakit mo'y tinatanong? Nanunukso ang itsura ng mommy niya. Si mommy, nilabian niya ito. Siyempre, kapag minabalitaan tayong girlfriend ng kahit sino, ang itinatanong agad ay kung maganda ito. Talagang maganda. Mahusay rin pumili si Orlan. Hindi ko alam kung anong ginawa niya at nabulag niya iyong babae. Tatawa-tawa pa ang mami niya sa pagkukwento. Kung sa bagay, gwapo naman si Orlan. At ang isang lalaking malakas ang sense of humor, madali makapagpaibig ng babae. Alam niya iyon. Kahit naman noon, lahat ng niligawan ni Orlan ay napasagot kaagad nito. Kung minsan nga, ay ito pang nililigawan ng babae. Kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi kanya napaibig, anak. May nakapa siyang lungkot sa dibdib niya sa bagay na iyon dahil parang hindi talaga totoong hindi siya napaibig ni Orlan. Ayaw lang niyang analisahin ang damdamin niya para sa kanyang kababata. Pero hindi niya maitatanggi na may naramdaman siyang sundot sa dibdib niya nang malaman niya may girlfriend na ito. Nasasaktan siya sa hindi nito pagpansin sa kanya. Tulad na nga lang noong umuwi sila ni Elias at nakita nila ito. Ang akala pa naman niya, kaya ito para nagtatampo sa kanya ay dahil sa pagdududa. Dahil tinapat niya ito na nagdududa pa rin siya na baka bumalik ito sa pag-iisip ng kalokohan magagawa sa kanya. Nasaktan pa naman siya na makitang tila nasaktan niya ito. Siguro nga, sa pinakamalalim na bahagi ng puso niya ay may damdamin din siya para sa kanyang kababata. Hindi pa nga lang niya nare-realize iyon. Ngayon, ay lalo niyang hindi pagtatangka ang i-analyze pa iyon. May girlfriend na ito. Mommy, kalimutan niyo na kung ano man ang ilusyon niyo sa amin ni Orlan. Ano pa nga bang magagawa ko? Para namang tukso, biglang tumapat ang kotse ni Orlan sa gate ng mga ito. Kitang-kita niyang bumaba ito at ipinagbukas ng passenger door ang isang magandang babae. May naramdaman siyang makirot na sikat sa dibdib niya. Yan ang girlfriend ngayon ni Orlan. Maganda nga pala. Pinipilit pagaanin ang tinig na sabi niya. Ayaw niyang mahalata ng mommy niya na nasasaktan siya. Nga pala, mommy, next week na raw lalabas ang TV commercial namin. Pag-iiba niya ng topic. Kailangang ibaling niya sa ibang bagay ang pansin at hindi sa maingat na pag-alalay ni Orlan sa girlfriend nito. Totoo? Sikat na talagang anak ko. Mommy, walang sumisikat sa isang commercial lang. At wala nga akong dialogue man lang doon. Naisip ko tuloy, doon muna kaya ako kina Lola Ligaya. Baka may makita akong trabaho roon, kahit part-time lang.
Sa pagkilatan ka pa ba naman makakakita ng trabaho? Nasa Batangas ang lola niya sa mother's side. Kaya lang ay malayo ang loob ng mami niya roon. Ang mga kapatid nito ang dahilan. Hindi nito kasundo ang mga tiyahin at tiyuhin niya. At kung mayroon man, malamang na tindera din sa butika ang bagsakan mo. At least, sakto sa pinag-aralan ko ang papasukan. Hindi ka pa nga nakasisiguro. Siyempre, marami rin doon pharmacist na walang trabaho. Bago ka pumasok, sila muna. Mommy, wala naman sigurong masama kung susubukan ko. At paano kung away-awayin ka lang doon ng mga tiyahin at tiyuhin mo? Bibigyan mo lang ng alalahanin ng lola mo. Ilang beses na ba ako nakapagbakasyon doon? Kahit minsan, wala namang umawi sa akin sa mga kapatid ninyo. Mababait naman sila. Inilalayo nyo lang kasi ang loob nyo sa kanila. Tatawag na ako kay lola. Sasabihin kong pupunta ako roon bukas. Tumayo na siya. Oy, magsabi ka muna sa daddy mo kung papayagan ka. Yes, me. Mabuti nga sigurong lumayo muna siya sa kanila. At least doon, hindi niya makikita si Orlan at ang girlfriend nito. Baka kapag nasa pagkilata na siya, malimutan niya ang nagsisimula pala na feelings niya para sa binata. Nang hapong iyon, ay bisita ni Ver si Elias. Bukas daw ay may panibago silang pictorial ng mga kasama niya sa TV commercial para sa print ad naman ng produktong ini-endorso niya. Naku, buti na lang, na-inform mo ko bago ako umalis. Aniya rito. Bakit? Saan ka ba pupunta? Magbabakasyon ako sa lola ko sa Batangas. Bukas na nga sanang alis ko. Talagang tinototoo mong balak mo ha? Kailangan eh. Bakit? Dahil ba para mas makaiwas ka kay Orlan? Nang tingnan niya ito, ay mapang-arok ng tingin nito. Bakit ko naman iiwasan si Orlan? Ngumiti lang ito at nakibit balikat. Isang araw lang ba ang pictorial? Para makapagbiyahe na ako sa Batangas sa Makalawa kung wala nang gagawin pa. Ibang isinagot nito sa tanong niya. Sa tingin ko, ginagawa lang ni Orlan na mapagbabalingan ng pansin ng babaeng iyon, Vera. Hindi niya mahal yun. Ikaw talagang gusto niya. Tumawa siya ng pagak. Namamadrino ka na naman kay Orlan, Elias. Naawa kasi ako sa kanya. Kapag nag-uusap kami, ikaw pa rin ang bukang bibig niya sa akin. Napahinga siya. Kung totoong sinasabi mo, hindi siya maniligaw ng ibang babae. Tingnan mo nga, ang bilis lang niya nagka-girlfriend. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto niyang nangyari. Parang gusto na niyang mainis dito. Bakit ba'y ginigiit nito na mahal niya si Orlan? Bakit, Elias? May pumilit ba sa kanyang ligawan ng babaeng yon? Hindi ba't sariling desisyon naman niya ang panliligaw roon, kaya nga naging girlfriend na niya ngayon iyon? Wala nga, pero isipin mo to. Somehow, you pushed him to court another girl. Dahil iyon lang siguro ang nakikita niyang paraan para maiiwas niya ang pansin niya sa'yo. He was heartbroken and he needed to find a cure to it. He needed it fast. Ako pa pala may kasalanan ngayon. Wala naman akong sinasabing ikaw ay may kasalanan. Ang sinasabi ko lang, kung pareho naman kayo ng nararamdaman ni Orlan sa isa't isa, o kahit na mas intense ang feeling niya sa'yo kaysa sa feelings mo sa kanya, bakit hindi mo muna lunukin sandali ang pride mo at sabihin ang totoo sa kanya? Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. May pagka-perceptive si Orlan. Malinaw iyon sa mga sinabi nito. Pero paano nito nahalata ang lihim na feelings niya kay Orlan? Kahit sa sarili niya, ay kinakaila niya iyon. Besides, nagsaselo siya sa akin. Kaya nga natiyak ko na mahal niya talaga. Akala niya sa akin kami gusto. Kaya nga napakababa ng moral niya. Kahit sabihin kong wala ka namang gusto sa akin, ayaw niya maniwala. Kaya pala siya hindi pinansin ni Orlan noong magkasama sila ni Elias na tinawag niya ito. Ngunit ano man ang sabihin ni Elias, wala na siya magagawa sa ngayon. May girlfriend ng kababata niya. At siguro, isa sa mga araw na ito ay makakalimutan na siya nito. Nakatanaw si Vera sa labas ng bintana ng bus na sinasakyan niya. Nililibang niya ang sarili sa mga nakikita sa kanilang dinaraanan. Kailangan niyang gawin iyon upang hindi siya mag-isip. Bago mag-alas 6 ay umalis na siya sa kanila. Nagpahatid siya sa daddy niya sa istasyon ng bus na maghahatid sa kanya sa Batangas. Habang isinasakay ng daddy niya ang kanyang suitcase sa boot ng kotse, ay siya naman paglabas ni Orlan sa gate ng mga ito. Sa ayos ng kababata niya, ay tsak na magja-jogging nito. Nakatingin ito sa kanya
Habang mabagal na lumalakad, nakatingin din siya rito. Hanggang sa makalampas na ito, ay wala man lang sila nasabi sa isa't isa. Kaya habang patungo sila sa bus terminal ng daddy niya, ay naiiyak na siya. Sinikap lang niyang pigilin iyon dahil baka mag-alala ang kanyang ama. Iyon na bang huli nilang pagkikita ng kanyang kababata? Nakapwamalaya pa sila? Napabuntong hininga siya. Ayaw niyang isipin kung anong magiging pakiramdam niya kapag nakasal na si Orlan sa ibang babae. Kung sinunod kaya niya ang payo ni Elias, ano na kaya ang magiging kalagayan nila ngayon ni Orlan? Aaminin niyang iniisip niyang sundin iyon. Kaya lang ay hindi maatim na konsensya niya na mang-agaw na nobyo ng may nobyo. Mabuti sana kung wala pang girlfriend si Orlan. At kung sakali, paano naman niya sasabihin iyon kay Orlan? Hindi yata niya makakaya kung ipinaalam niya sa kanyang kababata na may feelings din siya rito. Pagkatapos ay bubuskahin na naman siya nito at iinisin. Baka bisitin na naman siya nito. Baka kantsawan siyang aayaw-ayaw, ngunit gusto naman pala. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Nag-iisip na naman siya. Itinuon ulit niya ang pansin sa labas. Wala pang 6 na buwan nang huli siyang dumalaw sa lola niya. Sa loob ng panahong iyon ay marami ng commercial establishments na naitayo sa kanyang dinaraanan. Patunay iyon na umuusad ang buhay. Buhay lamang yata niyang hindi. Or to be more specific, love life niya. Tirik ng araw na makarating ang sinasakyan niya sa huling istasyon na hinimpilan ng bus. Mula roon ay magtataksi na lamang siya patungo sa bahay ng lola niya. Bit-bit ang may kabigatan ding suitcase niya ay tumawid siya ng kalsada. Paglingon niya sa kanan, inanlaki ang mga mata niya. Hindi siya maari magkamali. Kotse ni Orlan ang nakikita niya. Nakapark iyon sa gilid ng kalsada at nakaabang ito na may tila hinihintay. Diyos ko! Itago niyo po ako. Nagmadali siyang tumawid kaya hindi niya naiwasan ang isang paparating na jeepney. Nahagip siya niyon. Nasapol siya sa hita at sa lakas ng impact ay tumilapon siya. Naramdaman niya ang inisyal na sakit sa binti at hita niya. Nasaktan din ang ulo niya na hindi na niya nalaman kung saan tumama. Pagkatapos ay nagdilim ng lahat sa kanya. OMG mga ka-felicidad! Naaksidente si Vera. Totoo nga kayang si Orlan ang nakita niya? Kaya naman, abangan!